Lights, camera, action. Hi guys! Welcome back to another episode of my series, which is ang Chris TV series. Medyo nahiya ako kasi nakikita ng mga students ko yung vlog ko na to. Yeah. Diyan na sa inyo. Ibang katauhan ko kapag nakikita nyo ako dito nasa classroom tayo. Okay, so huwag nyo kayo bash. Joke. And anyway, okay, so for this vlog, nag-prepare ako ng notes. Okay? Prepare ako ng notes for this one para tama yung mga sasabihin ko. Okay? So, yun. How are you? And so, kumusta kayo? Ayun, welcome back to my channel. And alam kong magiging iba tong episode na to. Kasi I will be sharing to you something that is really personal and big happenings about my life. Okay, so happening in my life if interesado kayo or what, but happening in my life because you've been a part of this journey of me since I started this YouTube career. Okay, so ayun. So matagal ko tong pinag-isipan kung i-share ko ba sa inyo kasi ang laki rin ng impact nito sa kung ano yung meron ako ngayon sa YouTube and also kung ano yung mga ginagawa ko. Naisip ko rin na marami ring nakakaramdam nito or ng ganito lalong-lalo sa mga stressful na panahon ngayon. Okay, so kaya here it is. Wala nang patumpik-tumpik pa. So wala nang patumpik-tumpik pa. Yung vlog na to is for saying or sharing to you na nag-resign na ako sa trabaho ko as software engineer. Okay. At nag-drop na rin ako sa masters. Okay. So, ayun. I know this might sound drastic sa inyo, but pero yun, let me explain din kung bakit ko siya ginawa. And sana maging eye-opener din ito sa inyo, lalong-lalo na kung nasa same situation din kayo katulad ng situation to. Okay? Or kung napapagod man kayo, ganyan. So explain ko kung paano nangyari itong mga to. So, meron ako mga key points or key statements bakit nangyari itong mga to. Number one is I want to prioritize my mental health. Okay. So, unang-una talaga gusto ko talagang unahin yung mental health ko for now. And for the past years, grabe yung naramdaman kong pagod physically. Like every semester sa grad school, lagi ako nagkakasakit. Or I mean, kapag nagkakasakit ako, na hospital ako, and tinuturukan ako ng antibiotics. Okay. So, ayun, medyo maraming times or maraming days na nababurnout ako and sobrang pagod ko. But ayun, na-realize ko na kapag napabayaan ko na yung sarili ko, mas mahirap maging productive and inspired sa ginagawa. So, hindi dapat natin maging last or least priority yung mental health kasi mahalaga siya sa lahat ng aspeto ng buhay. So, ayun, so I think it's time to prioritize my mental health as well, aside of prioritizing my dreams of having this one and so on, na parang i-prioritize ko din yung mental health ko. Next reason is that I want to seek new opportunities and experiences. So I've been working for 5 years as software engineer, and dumating yung time or dumating yung day na nasabi kong I think I need new experience na makakapag level up or step up ng career ko right now sa tech field, na sa tingin ko ito na rin yung time na parang gumawa ko ng way or mag-step up na ako to think kung saan pa ba ako mag-improve, ano pa ba yung pwede kong matutunan, ano pa ba yung pwede kong gawin to level up my skills and my capabilities as a person in tech and also as a computer science student before and also in masters. Ayun, hindi madaling mag-resign for me, pero excited din ako on what will be kung ano yung mangyayari sa akin, okay?
kung ano yung mga bago matututunan, ano yung mga doors na mag-open sa akin leading to this new journey na tatahakin ko. Ayun, and baka dito ko rin makita yung kung saan ako mas passionate sa tech field. Third reason is I want to realign and also refocus sa kung ano yung para sa akin after a difficult year. Okay, so October pa lang pero feeling ko this is not my year or 2024 is not my year because ang daming nangyaring bad happenings or bad things sa buhay ko this year. So yun, gusto ko talaga mag-realign and mag-refocus. Ayun, ang dami talaga nangyari ngayong taon. And ang daming challenges, struggles, at minsan may mga personal din mga nangyayari sa akin na naka-apekto sa akin na parang feeling ko hindi ako naka-move on or hindi pa rin ako hindi ko pa rin siya naaalis sa akin. Like for example, yung pagka wala ng lolo ko this year, and I think hanggang ngayon dala-dala ko pa rin siya. Na-realize ko na minsan kailangan ko rin ng pahinga para makabalik dun sa mga bagay na ginagawa ko before and passionate ako before. Ayun, kailangan ko makabalik para mas maging matatag at maging klaro yung goals na gusto kong tahakin. So, ayun, minsan talaga kapag sunod-sunod yung bad experiences or challenges, mas nagiging cloudy yung vision natin in life. Kaya, ayun, gusto kong mag-take ng step back and mag-reflect at bumalik dun sa basic na kung saan ako nanggaling before. And then, sa ganitong paraan din, kaya kong bumalik ng mas stronger and mas focus sa kung ano yung or kung ano talaga yung mahalaga sa akin personally and professionally. So ayun guys, kung nakakaranas din kayo ng same struggles, tandaan nyo na okay lang mag-pause at mag-reflect. Importante rin dapat na ma-realize natin na yung pagkakaroon ng pause or giving up is not a sign of weakness, but it will be a help sa atin para makabalik sa kung ano yung ginagawa natin and mas ma-focus tayo. So, ayun, so thank you so much for listening sa kwento ko for this vlog. Sana may na-share akong aral na makakatulong sa inyo. And also, especially sa mga ganitong situation kasi very relevant and very rampant siya nowadays. So yun, don't forget to like and share and subscribe as well para updated kayo sa mga journey ko in life. So, ayun. Kung ano man ang next steps after this big decision. So, yun. Let's see kung saan tayo dadalhin. Ayan. So, kita-kits ulit sa next vlog. Kita-kits. Ayan. So, see you sa next vlog and stay safe, take care, and always prioritize yourself. Okay. This is Chris signing off as Software Engineer. Bye-bye.